Akala niya ay pinipigilan niya ang isang driver na tumakas matapos makabangga. Hinahabol ko siya ngayon. Okay, ma'am. Ayaw po naming habulin niya siya. Lasing siya. Pasensya na. Pero nandito ako para sabihin sa inyo na hindi ko na siya susundan. Kapag siya na mismo ang kumilos, may kapalit itong nakamamatay. Diyos ko! Wala ang daliri ko sa datilyo! Sinubukan ba ng mabuting Samaritano pigilan ang delikadong driver? Inila niya, nakipagbuno siya at doon ko nilagay ang daliri ko sa gatilyo. O pinatay ba ang isang minamahal na lolo dahil sa pagpapairan ng sariling hustisya? Naisa lang ang agresor noong ika-7 ng Mayo 2019. At iyon ay ang akusado. Maligayang pagdating sa episode na ito ng Female Criminals. Ako, si Elizabeth Milner. Clayton County, Georgia. Kilalanin natin ang kriminal na si Hannah Renee Payne ngayong linggo. Kaunti lang ang alam tungkol sa kabataan ni Hannah Payne, pero alam natin na pinangarap niyang maging pulis. Noong 2011, 21 taong gulang si Hannah at nakatira sa Metro Atlanta. Hindi pa siya nagkaproblema sa batas, ngunit nagbago ito noong Mayo 7, 2011. Pauwi na si Hannah mula trabaho nang makita niya ang isang aksidente sa sasakyan. Clayton County 911, nang Pinoy Quezon in your emergency. Opo ma'am, nasa Forest Parkway at Clark Howell Highway po talaga ako. May aksidente pong nangyari. Sigurado akong may tumawag na, pero ako mismo ang nakasaksi at gusto ko lang siguraduhin. Ako na ang tumawag sa pulis kung wala pang tumawag. Sige po, naka-on ba sila? Anong mga klase ng sasakyan ang sangkot? Pulang Dodge pickup truck po. Tingin ko Dakota yon. At may sangkot din na truck trailer. Yung pulang Dakota po ang tumawid kahit naka-red light. At bumangga ito sa gilid ng truck trailer. Sabi ng opisyal si Kenneth Herring, 62 ang nagmamaneho ng pulang pickup truck. Wala pang pulis sa lugar ng aksidente. May tumawag muli sa Siam na 111, si Hannah Payne pa rin ang nasa linya. Clayton County, siyam na isasend po ang emergency. Opo ma'am, nasa Clark Howell at Forest Parkway ako sa intersection. Tumawag ako mga 20 minuto na nakakaraan tungkol sa aksidente, pero wala pa pong dumadating. Pero ang alam ko po, yung lalaking naging sanhi ng aksidente at tumawid sa pula ay lasing. At bumalik siya sa kanyang sasakyan at mukhang sinusubukan niyang umalis. Tinanong ng dispatcher si Hannah kung kaya niyang kunin ang plaka, kaya sinundan niya ang track ni Kenneth. Kaya papunta siya sa kanluran, pababa ng Clark Howell, ay pasensya na, pababa ng Forest Parkway. Sige, hindi mo nakuha ang plaka ng sasakyan? Hindi, pero hinahabol ko na siya ngayon. Sige po, ma'am. Ayaw po namin siyang habulin ninyo. Gusto lang namin maging ligtas ka. Naiintindihan ko ang paghabol mo sa kanya. Gets ko na, kukunin ko na lang ang plate number kung wala nang iba. Pinapabalik ni dispatch si Hannah sa lugar ng aksidente, pero hindi siya sumunod. Iniisip niya na baka lasing o nakadroga si Kenneth habang nagmamaneho. Kung maaari kang bumalik sa lugar kung saan nangyari ang insidente kasi may paparating na tao sa inyo ngayon. Sige, pero may pulis doon, kaso lasing siya. Hindi ako, pasensya na, pero nandito ako para sabihin sa'yo na susundan ko siya dahil baka magdulot siya ng isa pang aksidente. Kaya mananatili ako sa likod niya hanggang may dumating na pulis sa amin. Pero hanggang sa dumating sila, hindi ako gagalaw. Naabutan ni Hannah si Kenneth at hinarangan ang tsak niya gamit ang diip. Habang kausap pa rin ang Siam na 11, nagpasya siyang harapin si Kenneth. Nakaputok lang niya, hindi mo dapat siya sinundan. Binangga niya kotse ko. Sige. Nakuha mo bang plaka? Where's my car? Okay, you got the tag number. May pulis sa kanto. Sabihin mo sa kanila na pumunta dito ngayon. Pinaputok niya ang baril ko pagkatapos niya ako atakihin. Sabihin sa mga pulis na bumalik, hanapin ang engine 285 at pumunta rito. Kailangan na namin ng tulong at paramedics ngayon. Hindi sinabi ni Hannah sa dispatch na may baril siya hanggang matapos ang pamamaril. Tinamaan ng bala sa tiyan si Kenneth. Isang deputy mula sa tanggapan ng sheriff ng Clayton County ang agad dumating sa eksena ng aksidente at pinilit kay Hannah na ibigay ang baril. Lahat ng unit, maghintay, may emergency na komunikasyon. Sino bumaril sa kanya? Itong babae na ito, ang naging eroplano ko. Oo, abot mo ngayon sa akin.
May iba ka pa bang baril sa kotse? Wala akong iba. Ayon kay Hana, hindi niya pinindot ang gatilyo pero iba ang sinabi ng mga saksi. Huwag kang kumuha ng ambulansya, bro. Kailangan mo ng ambulansya. Bro, tumawag ka sa 200 at 80 binarel siya sa likod. Tumawag ka sa 200 at 80 tawagan mo ang traffic unit. Halos mabangga mo ako mula sa ilalim ng hood. Kunin mo ang kalokohan! Kunin mo ang kalokohan! 50 ito! Tumawag ka sa 200 at 80 tawagan mo ako sa 42 Riverdale Road at Forest Park. Wala akong. Dali sa gatilyo. Wait, nandiyan ako, nakuha niya ang 50 at si Walcott sa 40. Isa, wala akong daliri sa gatilyo. Mananahimik na ako. Tumakbo siya palayo. Hoy, sir. Pwede po ba tayo mag-usap, sir? Hoy, ako lang gagalaw para sa babae mo, ha? Lalabas ka na sa loob ng 50. Sinubukan kong alamin kung nasa kotse siya pero di siya sumagot. Ngayon, nakausap na siya ng dispatchers at papunta na sila. Sabi niya, buksan daw ang pinto. Oo, dapat nating malaman kung paano buksan ang pinto. Kunin. Kunin siya. Tama, pare, malinaw. Dumudugo na si Kenneth Herring pero wala pa ring ambulansya. Wag, sige. Sir, pwede po ba kayo makipag-usap sa akin sandali? Pwede ka ba magsalita? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Saan ka din naman? Dito ka tinamal, dito mismo. May tuwalya ka ba? Wala po, sir. May tuwalya ba dyan? Mahina ang pulso niya. Hindi na malabas. Tinamaan siya ng bala. Sa tenya. Opisyal. Ayos naman siya, tinamaan lang sa atay. Paano nasugatan siya sa tiyan? Hindi, sa tiyan niya yun. Hindi. Meron ka ba pwede ipantapal? Meron ka bang pwede ipantapal dyan? Tuwalya sa likod niya. Ayoko ilagay lahat ng dumi dyan. Internal ang pagdurugo niya. Pare, kita mo to, di ba? Sir, wag mong gawin yan. Kung igagalaw mo, braso mo, hawak ko balakang niya. Sir, manatili po kayong gising, ha? Dumating ang mga paramedic matapos ang ilang minuto at nagsimula ang mga deputies sa investigasyon ng pamamaril. Revolver ba yan? Hindi, automatikong baril yan. Automatikong baril yan. Ito ay isang XD Siam ito. Springfield. Siyam na milimetro ito. Anong nangyari sa aksidente? Anyway, Galing siya sa direksyong ito, tapos siya naman ay galing sa kabila. Binangga niya siya. At nung binangga niya siya, doon siya lumitaw. Parang, anong nililigo mo? oo, ayos lang siya. Hindi, pare, tuwing lalapit siya, tinataboy siya. Umabante siyang ganito, kaya mahirap malaman. Siguro tinamaan niya ito dahil pinupunit niya yung damit at lahat. Nagkaroon ng pagtatalo at pagbalik niya sa ika-4 na beses, inilabas niya ang baril at 2 putok ang grenade. Dalawang putok. Oo, kaya may isa pang casing doon. Marami pang nangyayari sa kwento. Lalong nagsiyasat ang mga pulis at may bagong natuklasan. Posibleng nagka-medical na emergency si Kenneth bago ang unang banggaan. Sa palagay ko, nagka-diabetic emergency ang crack 43. Nabangga niya ang isang puting babae, bumaba ito ng sasakyan, sinigawan siya tungkol sa aksidente at binaril siya. Oo, binawa ko ang 8-4 para harangan ng rampa habang naisulog sa truck ng pagkain sa interstate. Narinig ko yon, mga 200 talampakan lang mula sa kinaupuan ko. Sabi niya, nasa Clark Howell siya. Pauwi na at dumiretso siya sa pulang ilaw at bumangga sa isang truck. Sabi niya, may pulis daw na may van na sinubukang pigilan at hawakan siya. Tumuloy pa rin siya kaya hinabol at hinarang siya. At sabi niya, sinusubukan daw niya, sabi niya yung truck na nabangga niya ay nandun pa rin. Sabi niya, buong oras siyang nasa teleponyo kasama ang dispatch, nagbibigay ng impormasyon at nagsasabi sa kanila. Sinabi lang ng dispatch na may 43 doon. Kahit ganun, dumating siya dito, pinigilan at sinabing kailangan niyang bumalik. Sabi niya, itinuro niya gamit ang kaliwang kamay niya. At sabi niya, hinawakan siya sa kaliwang kamay at hindi siya pinakawalan. At nagmumura daw siya. At sabi niya, may baril ako, alam mo, may sandata ako at mga ganoon. Sabi niya, di barilin mo ako, sabi niya. At mula noon, sabi niya, hindi na siya pinakawalan. At siya ay sumusubok sa kanya at nagmumura. Kaya hinugot niya ang baril niya at nagpaputok. Kaya pupuntahan namin ang CID pagkatapos dito para alamin kung alam na nila at baka gusto siyang i-interview, saka kami magdedesisyon. Nandito pa rin si Hana Payne, detenido habang sinusubukan ng EMS na iligtas ang buhay ni Kenneth.
Sa bawat minuto, lalo pang lumiit ang pag-asa niyang makabawi. Maraming. May mga karayom at iba pang gamit sa kotse niya. Kaya di ko alam kung may kinalaman yun sa diabetes at kung kaya siya bumangga sa mga sasakyan. Sabi ng mga medic, masama ang lagay niya. Si Kenneth Herring ay dinala sa isang lokal na ospital pero nakamamatay ang kanyang pinsala. Idineklara siyang patay. Samantala sa kabilang bahagi ng bayan, dinala si Hannah Payne sa isang silid ng interogasyon sa Clayton County. Binasa sa kanya ang kanyang Miranda rights pero gusto niyang sabihin ang kanyang panig ng kwento. Kakatapos ko lang sa trabaho, pauwi na ako at dumadaan ako sa Clark Howell. Okay. Kumaliwa ako papuntang Forest Parkway. May truck na nasa kanan ko at medyo mas nauna siya sa intersection kaysa sa akin. Verde ang ilaw para sa amin. Tapos bigla na lang may isang lalaki na dumaan sa intersection. At buti na lang nakahinto ako sa oras dahil nabangga niya yung truck. Sige. So, nandito tayo, nasa Clark Howell tayo, at sinusubukan niyang lumabas papuntang Forest Parkway. Sinusubukan namin lumabas papuntang Forest Parkway. Dumiretso siya. Doon siya dumiretso. Galing ba siya sa 85 sa Riverdale Road? Mula sa 85 sa Riverdale. Sige. Nakuha ko na, sige. Sige, tuloy mo lang. At pagkatapos kong malaman ang nangyari, nakalibot ako sa kanya at huminto ako sa bangketa at nag-park. Kaya tinawagan ko ang pulis. Lumapit ako sa kanila para tingnan kung ayos sila. Nakipag-usap ako sa driver ng truck at isa pang saksi na isa ring pulis na nakakita sa lahat ng nangyari. Bumaba rin yung nagmamaneho ng truck at namasid, parang nagtatanong kung anong nangyari. Sabi niya, may bumangga sa akin. Sabi namin, hindi, dumaan ka kahit pula ang ilaw. Sabi ni Hannah, paglabas ni Kenneth sa truck, natapilok siya at naglakad sa gitna ng trapiko. Pagkalipas ng mga 20 minuto, ako ay, bumalik ako sa kabila ng kalsada at tinawagan ko ang aking mga magulang dahil napagtanto ko na parang nagkaroon ako ng pagkakataon sa buhay na hindi ako handa. Tinawagan ko ang magulang ko at sinabi ang nangyari. Habang nakatayo ako roon at muling tumawag, napansin kong nampas 20 minuto na ang lumipas. At sinabi ko sa dispatch na sumasakay na siya sa kanyang truck at pinaandar niya ng malakas ang makina at mukhang aalis na siya. At nung oras na yon, umalis na siya. Umarangkada na siya palayo. Sige! Sumakay ako sa jeep, sinundan ko siya at sinabi ko sa dispatch na sinusundan ko siya. Pero dito inire-rekomenda ng dispatch. Sabi ni Hannah, sinundan niya ang track ni Kenneth para makuha ang plate number nito. Pagdating ko sa Riverdale Road at lumiko kami sa kurba, nagkaroon ako ng pagkakataon na maunahan siya. Sige, nauna ako at tumigil sa harap niya. Pumaba ako at kinausap ang dispatch sa telepono. Sabi ko kailangan niyang tumabi. Tinanong niya, sino ka ba? Sinabi ko wala na ako pero kausap ko ang pulis sa telepono. Nag-aalala ako kumakaway at tinanong ko sino ka ba? May ipapakita ako sa'yo. Sabi ko sige, sinasabi ko lang sa'yo. Kailangan mong huminto, kailangan mong tumabi. Doon ko hawak ang telepono ko, kausap ang dispatch. Sinabi ko sa kanya, kailangan mong huminto. At nandun na ako mismo sa tabi ng pinto niya sa puntong yon. Inabot niya, tinapik ang telepono ko at hinawakan ang pulso ko. Nang hinawakan niya ang pulso ko, nagsimula kami magtulakan at magkaaway. Doon niya inapakan ng gas at binangga ang bulong ko. Ikinuwento ni Hannah na hinila siya ni Kenneth at binalaan niya ito na may dala siyang baril. Hindi ko alam kung may kinukuha siya. Hindi ko siya tinitingnan. Sinusubukan ko lang makaalis sa kanya. Natanggal ko na siya pero hawak pa rin niya at tinunit ang damit ko. Hinila-hila niya habang nasa ilalim ko. Sinabihan ko siyang umalis na. Gusto ko lang makita yon. At kaya, may papadala ka bang tao? Oo. Hinila-hila niya ito at hinila-hila pa. Doon ko siya sinabihan, pagkatapos niyang abutin, sinabi ko, may baril ako. Sabi ko, at babarilin kita. Sige, doon ko kinuha ang baril ko. Dahil hindi ko pa ito kinukuha, hindi ko pa ito nahahawakan, kinuha ko at inilabas ito. At doon siya humila nang humiwalay ako sa kanya dahil napunit ang damit ko, hindi dahil binitiwan niya ako. Nailabas ko na yun noong oras na yun, papalapit pa rin siya sa akin, sumisigaw pa rin siya, may papakita raw siya sa akin. Alam mo, kung babarilin mo ako, barilin mo na, gawin mo, gawin mo, gawin mo. Kaya nung hinawakan niya, doon ako,
Hindi ko talaga alam, hindi ko alam. Hindi ko maalala na sinabi ko sa sarili ko na palabitin ang gatilyo. Bigla na lang. Hindi na natanong ng mga investigador si Hannah kung bakit may baril siya dahil agad niyang sinabi na para yon sa proteksyon niya. Sa totoo lang, hindi ko alam. Hindi ko maalala na sinabi ko sa sarili ko na hilahin ang gatilyo. So ikaw, paano mo nailagay ang daliri mo sa gatilyo? So ikaw, pag hawak mo ang baril, oo. Kaya, hawak ko ito. So nasa loob ng trigger guard ang daliri mo. Ganito ako noon, hawak ko siya na parang ganito talaga nung una. Sige. Hindi ko siya isinasok sa loob. At siya, alam mo yan, inaabot niya, iniikot at pinipihit. Habang iniikot niya, hinahatak niya. Tapos nag-aagawan kami pabalik-balik. Siyempre, binili ko yon para sa protection. Hindi naman sa may balak akong gamitin talaga. Pero handa lang ako. Naghandang mabuti ako para sa anumang mangyari. Umaasang makakatakas ako sa kanya. Pero hindi yon ang nangyari. Sige. At nung hinihila niya ako, doon ko inilagay ang daliri ko sa gatilyo. At hinihila niya ako ng hinihila. Ikinuwento muli ni Hannah sa investigador ang nangyari. Sinabi niya kanina na sinubukan siyang dakmay ni Kenneth at na yon ipinakita niya kung paano iyon ginawa sa isang detektiv. Sunduin mo ako. Hawak mo ba ang telepono mo ng ganito? Yun ang ibig ko sabihin, oo. Hawak ko ito sa kanan ko. Sige. Oh, at nandito siya. Sige. Ibig ko sabihin, huwag mo akong saktan, pero huwag mo talaga akong saktan. Well, gamit ang kamay na to, sinasabi ko sa kanya, alam mo, kailangan mo lang tumigil. Sige. Tapos, parang ganito siya, tapos hinawakan niya ako. At, Alin sa mga kamay mo, hinawakan niya. yung kanang kamay ko, yung kaliwang kamay ko, Yung telepono, ay hindi yung telepono. hindi yung telepono. Nandyan, tama. Nakuha kita. Hindi ko alam kung anong kamay ang ginamit niya or paano siya sumugod. Pero nung sumugod siya, natamaan at nahulog ang telepono ko mula sa kamay ko. Tapos kinuha niya ito. Kinatumba niya sa sahig. Sa sahig. At nabasag ang screen. Ngayon, sa tingin mo ba siya ang pumindot ng gatilyo o ikaw ang pumindot ng gatilyo? Ang sinabi ko sa kanila nung una ay pakiramdam ko siya ang gumawa nun. Dahil hindi ko inilagay ang daliri ko, alam ko ang tungkol sa double safety mechanism, kaya sinadya kong hindi ilagay ang daliri ko sa gatilyo. Ngayon, nung hinila ako pabalik, pagkatapos niya, alam mo na hilahin ako at sumugod siya. Hawak pa rin niya yon at hawak ko pa rin at nakahawak pa rin ako doon. Sige. Mas naging usapin ito ng lakas kaysa sa desisyon kong sige kakalabitin ko ang gatilyo. Kaya hinihila niya at nakikipagburo siya. At doon ko inilagay ang daliri ko sa gatilyo at nakahawak pa rin siya sa kamay ko. Kaya pareho namin mga kamay ay nasa, hindi ko alam kung ano, sa gatilyo. Yung trigger guard, gatilyo. Oo, sa loob. Parang maliit na bilog na bagay. Oo, sige. Opo, ma'am. At yun, hinihila ko at doon na pumutok. Sige. Sabi ni Hannah, nagtatanggol lang siya, pero may mga tanong pa ang investigador para sa kanya. Tulungan mo ako mas maintindihan yung parting parang sinasabi mong sabay niya kinukuha ang pinto, damit mo at baril. Hindi ko gets paano niya makukuha lahat ng tatlo sabay-sabay. Paliwanag mo pa sa akin. Una niyang hinawakan ang kamay ko gamit ang kanan niyang kamay. Sa ngayon, wala pa siyang baril. Wala, hindi siya puntong yun. Well, hindi pa ito ay nilalabas, tama. Sige, unang bagay na hinawakan mo ay ang iyong damit. Saan sa damit mo? Hindi ang damit ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Sige. Hawakan mo ang iyong pusuhan. Oo, pero hinawakan niya ang kaliwang pusuhan ko gamit ang tanang kamay niya. Sige. At doon na kami nag-away, palitan ng suntok, nagbabanggaan. At doon niya sinabi sa akin, parang, sige, may ipapakita ko sa'yo. At umiikot siya, gumagalaw at umatras. Kaya pagkatapos nun, sinabi ko sa kanya na may baril ako. Sige, balikan natin yung nawakan niyang puso. Ngayon, Nasaan ka nun? Anong posisyon mo? Nasa loob ba ng sasakyan ng mga braso mo? Kailangan ko ba niyang yumuko sa bintana para hawakan siya? kailangan na niya ko palabas kasi ako nasa bintana na, kaya hindi na. Nakaabot ba ang braso mo sa bintana nung kinakausap ka niya? Ano maging Ano ang ginagawa ng kamay mo bukod sa paghawak ng cellphone? Ano ang ginagawa ng kamay na ito? kaya kung ito ang bintana? Ito ang loob ng sasakyan. Sinasabihan ko siya. Kailangan ng momento. Ako, hawak ko ang telepono at kausap ang pulis. Nung siya ay maabot. Umabot ba siya sa likod, gilid, harap? Saan siya umabot? Nakita kong pumunta ng ganito ang braso niya. So, parang papunta sa likod. Oh, sige. Papunta. Halos pahilas. Sige.
Gets kita. Parang ganun. Pwede sana sa likod, pwede sana nasa likuran, sa ilalim, sa gilid. Gets kita. Pwede yung sa cambio, yun ang sinasabi niya ngayon. Pero, ang sabi niya, pagkatapos kong sabihin na may baril ako, sinabi niya at sinasabi pa rin niya, meron pa akong para sa'yo at bigla siyang umabot. Nung una niya sabi na meron akong para sa'yo, inusob lang niya ang sasakyan. Hindi siya dumukot ng anumang sandata o ano pa man nun. Inusob lang niya ang sasakyan. Nakita mo ba ang nasa kamay niya? Hindi ko nakita. Hindi ko makita ang mga kamay niya mula sa pwesto at pagkakaupo ko, lalo na hinihila niya ako. Wala rin akong natutukan, to be honest. Gets mo ba? Wala akong inisip na meron or wala. Basta ano. Ako lang yun, tinitiyak ko lang na handa ako sa anumang mangyari. Sa tingin ni Hannah, kailangan niyang kumilos. Pero kailangan mag-imbestiga muna ng mga detektiv para malaman ang totoo. Kailangan natin na mabas. Ayokong ulitin ang dati kong kwento, iyan na yon. Kaya isipin mo ang hinaharap. Kung sumingit ka sa unahan ng tao, hindi mo alam ang mangyayari. Nilalagay mo sarili mo sa harap ng sasakyan. Naiintindihan mo, kaya hindi tama yon. Naiintindihan ko ginagawa mo, pero mali yon. Hindi sulit na masagasaan ka. Pwede kang masagasaan. Pwede niyang gawin ang maraming ibang bagay. Kaya tandaan mo, alam mo, hindi kailanman sulit na ilagay ang sarili mo sa ganong sitwasyon. Akala ko kasi yun ang usapan. Kung pinaikot niya ulit ang kotse at tumakbo siya sa likod, pwede ka niyang masagasaan. Gets mo? Sige. Kaya pag-isipan mo mabuti ang mga ganyan. Alam mo, dala lang ng pagkakataon yun. Pero oo, lalabas muna kami. Ayon kay Hannah, ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Ngunit kinasuhan siya ng pagpatay na walang mali siya at ikinulong sa Clayton County Jail ng walang piyansa. Dumalo siya sa korte noong Mayo 31, 2011 para sa paunang pagdinig. Tinawag ng taga-usig si Detective Keon Hayward ng Clayton County Police para tumistigo. Sinabi niyang paalis na si Kenneth sa aksidente pagkatapos ng medical na emerhensya. Diabetic shock. Giit ng abogado ni Hannah, nagdepensa lang siya ng sarili habang nagsagawa ng citizen's arrest. Ayon sa taga-usig, pinapayagan lang ng batas ng Georgia ang citizen's arrest kung nasaksihan mismo ng mamamayan ang mabigat na krimen. Sabi ni Clayton County District Attorney Tracy Graham Lawson, ang unang aksidente kung saan bumangga si Kenneth sa track ay isang misdemeanor na paglabag sa trapiko lang. Pagkatapos ng pagdinig, nagpa siya si Hukom William H. West na may sapat na dahilan para ipagpatuloy ang kaso. Itinakda rin niya ang piyansa ni Hannah sa $100,000. Kung palalayain siya, kailangan magsuot ng ankle monitor at bawal magmay-ari ng baril kahit may lisensya. Nagpiyansa si Hannah Payne. Ilang linggo matapos siyang palayain, kinasuhan siya ng grand jury ng felony murder, malice murder, aggravated assault, false imprisonment at pagdadala ng baril habang gumagawa ng krimen. Matapos ma-indict ng grand jury, nilagdaan ng arrest warrant kaya dapat bumalik si Hannah Payne sa Clayton County Jail. Sumuko siya noong Hunyo 21, 2019 at nanatili siya sa kulungan ng ilang buwan. Noong Setyembre 27, 2019 pinayagan ng isang hukom si Hannah ng piyansang nagkakahalaga ng $320,000. Pinalaya siya mula sa kulungan noong Oktubre ng taon ding yon. Nanatili siyang malaya dahil sa piyansa hanggang sa paglilitis noong Desyembre 2023. Sa mga pambungad na pahayag, sinabi ng mga taga-usig na si Hannah Payne ang agresor at walang sapat na dahilan para sundan si Kenneth Herring. Noong ika-7 ng Mayo, 2011, naglakas loob si Hannah Payne na habulin, i-corner, detenihin, saktan, barilin at patayin ang walang armas na 62 taong gulang na si Kenneth Herring na nakaupo lamang sa sarili niyang sasakyan. Dahil lang hindi niya gusto ang pagmamaneho nito. Hindi niya nagustuhan kung paano siya umasta. Pagkatapos, sinabi niya sa operator ng 911, pinindot niya ang gatilyo ng baril ko. At pinaril ang sarili niya. Dahil yan ang level ng kapal ng mukha na maririnig mo. Sinusukang igit na ang lalaki ito. Ay magpapapatay gamit ang baril. Kung ano ang pinaniwalaan namin, ipapakita ng ebidensya sa pamamagitan ng mga saksi. Video. Mga litrato, lahat ng ebidensya iyon. Sinabi ng depensa na sumunod lang si Hannah sa utos. Iniutos ng dispatcher ng 911 na kunin niya ang plaka ng sasakyan. Aminado,
Baka hindi yon ang pinakamatalinong gawin. Pero bata pa siya. Umupo siya doon at pinakikinggan yun. Naniniwala siya na may mabuti pa rin sa kanya. At lumabas siya dalang telepono. Hoy, kausap ko ang pulis sa telepono. Kailangan mong bumalik dito sa aksyon na yon. Narinig naming umarangkada ang makina at sinubukang magpreno. Naririnig mo ang makina sa tawag sa 911 at ang kaluskos. Tinawag ng mga piskal ang ilang tao para tumestigo, kabilang ang mga saksi sa unang aksidente kung saan di umani bumangga si Kenneth Herring sa isang semi-truck. Nakita mo ba ang buong insidente na nangyari? Oo. Ma'am. Maari mo bang ikwento kung ano ang nangyari sa banggaan ng mga sasakyan sa Park Highway at Forest Parkway? Habang papalapit kami sa kanila, ang ilaw ay berde. Ang mga sasakyan ay kumakaliwa at ang truck naman sa pagkakaalam ko ay kumakanan. Bigla na lang, nakita ko itong maroon na sasakyan na dumating, bam! Bumangga sa gilid ng truck, umangat ito at huminto. Abang pababa ko, nakita ko ang lalaki. Narinig ko ang tunog ng maroon na sasakyan at napansin kong bahagyang nakayuko siya. Kaya ako huminto para tingnan ko ay siya. Pagbaba ko ng sasakyan, tinanong ko ang lalaki kung okay lang siya. At pagkatapos ay dumating na rin ang truck driver. Tapos sinigurado lang namin na ayos ang lalaki. Doon na ako tumawag sa 911. Nakita mo ba kung may hawak siya kahit ano sa kanyang mga kamay? Noong oras na yon, wala akong nakita. Ano pa ang nangyari pagkatapos noon? Kinuha ko na lang cellphone ko para mag-record. Sa totoo lang ayokong sabihin, pero naisip ko, isa na namang araw sa Clayton County. At habang nagre-record ako, may narinig akong putok ng baril. Ngayon, may nakita ka bang pag-aagawan o pisikal na konfrontasyon sa pagitan ng driver ng sasakyan at ni Miss Payne? Sige, ilarawan mo kung ano ang nakita mo. Parang may kaunting tulak lang na natutulakan pabalik-balik. Nung na-record mo ang nasa telepono, napanood mo ba yung recording? Oo. Sa katunayan, ipinadala ko yun sa isang opisyal na nasa lugar nung araw na yun. Nakuha ng Law and Crime ang cellphone video ni Cameron Williams. Sa video, nagmamaneho si Cameron at nadaanan si Hannah Payne habang kinukonfronta si Kenneth Herring sa driver's side window. Diyos ko! Sabi ng medical examiner, namatay si Kenneth Herring dahil sa tama ng bala sa tiyan. Ang sanhi ng pagkamatay sa asong ito ay tama ng bala ng baril. Natapos na ng prosekusyon ang kanilang kaso. Nang mapunta na sa depensa ang kaso, nagpasya si Hannah na magpapatotoo. Kaya ipinaliwanag ko sa dispatch ang nangyari. Habang umaalis siya, tinanong ako ng dispatcher kung nakuha ko ang plate number. Na-realize ko hindi ko nakuha. Nasa sasakyan na ako at sumakay na ako ng buo sa sasakyan ko at umalis na rin. Sige. At nung oras na yon, nakatayo pa rin sa kalsada si driver ng truck at ang pulis ng estado at sinimulan niya akong tawagin. Parang kinawayan niya ako papalapit sa kanya. Sige, anong nangyari nung nilapitan mo siya? Tinanong ko siya, dumiretso ba siya? At sabi niya, oo. Sabi niya sa akin, umalis ka na. Kaya noong oras na yon, akala mo isa siyang opisyal ng estado na iruutusan kang kunin ang tag. At alam ng 911 na papunta ka para kunin ang tag. Tama. At siya, nung nasa sasakyan ako, nung kinawayan niya ako, parang ang kilos niya ay para akong pinapapunta niya. Pinatawag niya ako, tapos nung lumapit ako, sinabihan niya akong umalis. Sige, at sinabi ba niya na umalis? O may iba pa siyang sinabi? O wala? Sinabi ko lang, sige, umalis ka na, umalis ka na. Sige! Ipinaliwanag ko sa kanya habang naglalakad kami sa daan, ipinaliwanag ko sa kanya kung anong nangyayari. At base sa pagkakaalala ko, tinanong niya ulit ako, nakuha mo ba? At ipinaliwanag ko sa kanya, hindi pa, pero malapit na. At sinabi sa akin na gusto lang niya akong maging ligtas. Sinabi ko sa kanya na naiintindihan ko. At hindi ako humahabol. Susunod lang ako, mananatili sa likod niya, mananatili sa tabi niya, hanggang makarating ang pulis sa amin.
Nagawa kong medyo tumpak at napapanatili ko silang updated dahil wala pa sila nun. Sabi ni Hannah, sinundan niya si Kenneth para sabihing bumalik ito sa lugar ng unang aksidente. Ang kanyang testimonya ay pareho sa interogasyon ng pulis, maliban sa isang mahalagang detalye. Paano kanya hinawakan? Ganito ba? Nandito ang kamay na ito, oo. Sige, yung kabila naman, hinihila ka pa abante. Ooh! Sinabi mo hinawakan kanya rito gamit ito? Mas malapit siya. So hinawakan niyang balikat mo gamit ang kamay niya, tama ba? Binitiwan niya nung nahawakan mo na siya. Lumapit siya at hinawakan ng baril. Sige, ikaw, hawakan mo rin ang ganito. Tama. Sige, at nasaan ang daliri mo? Katulad ng pwesto nito ngayon. At nung hinawakan niya ng ganito, ibig sabihin, nasa ibabaw mismo ng gatilyo ang mga daliri niya. Tama. Tama ba yun? Ibig ko sabihin. Oo, kaya posible na alinman sa 4 na numero ay napasama sa treat na yon. Tama. Anong susunod na mangyayari? Hinahatak niya ito. Hinahatak niya ito. At sumisigaw lang ako sa kanya na tumigil. Iniisip na kung makakatakas lang ako, matatapos na rin siguro ito. May sinasabi ka ba sa kanya noong mga oras na yon? Na tumigil siya. Sinasabi mo ba yon ng malakas? Oo, paulit-ulit kong sinasabi. O, sumisigaw ako. At pagkatapos ano ang nangyari? Habang iniikot niya papunta doon, para hinihila ako ng hinihila at nararamdaman kong naidiin na ako sa kotse. Parang nakadikit na yung mukha ko sa pinto. At habang hinihila niya, doon nangyari na parang napindot yung gatilyo. Nakita mo yung mga litrato na parang naka-atras ang kamay mo. Bakit kaya ganun ang pagka-atras ng braso mo? Pagkatapos pumutok, parang bumagsak pa atras ang buong katawan ko. Parang muntik na ako matumba at sinusubukan kong balansehin ang sarili ko. At ang braso ko ay sobrang nakapihit papaloob, kaya nung pumutok na at nawala ang pagkakapihit, parang bigla na lang itong bumalik sa dati. Sa direct examination, sinabi ni Hannah sa abogado niya na hindi nakalagay ang daliri niya sa gatilyo. Sa cross-examination, agad itinama ng prosecution na ibang sinabi niya noong investigasyon. At sinabi mo rin na hindi mo kailanman intensyon na hilahin ang gatilyo. Tama. Nung sinabi mo kay Ginong Harry na babarilin mo siya, nagbabluff ka lang ba? Hindi naman sa hindi ako nagbabluff. Katulad ng ipinaliwanag ko, iniisip ko lang na panakot lang yon na baka makatakas ako. Sinabi mo bang may training ka sa paggamit ng baril na ito? Ooh. Sa training, di mo ba natutunan na wag bunutin ang baril kung di naman gagamitin? Natututan ko na huwag ilagay ang daliri sa gatilyo kung hindi gagamitin. At sinabi mo sa iyong salaysay ngayon sa panayam na yon na ang daliri mo ay nasa gatilyo, tama ba? Ang daliri ko ay nasa trigger guard, hindi sa mismong gatilyo. 5 araw lang tumagal ang paglilitis kay Hannah. Ngayon, panahon na para magbigay ng huling argumento ang prosekusyon at depensa sa hurado. Pinatunayan namin na may masamang intensyon ng akusado nang habulin niya ang sasakyan ni Ginoong Herring gamit ang jeep. Hinarang niya ang sasakyan ni Ginong Herring gamit ang jeep sa Riverdale Road, kinulong at pinigilan siyang makaalis. Pagbaba niya ng jeep, mabilis siyang tumakbo sa pintuan ng driver ni Ginoong Herring, sumisigaw, nagmumura at pinapababa ito ng sasakyan. Sinabi niya na narinig niyang babarilin si Ginoong Herring. Kinuha niya ang baril sa baywang niya. Hinila niya ang slide gamit ang 2 kamay at binaril niya siya. Narinig mo sa siyam na 111 na sinabi niyang binangga mo ang kotse niya. At sinabi niya yon bago siya bumaril. Napindot ng dalaga ang gatilyo habang nakaupo sila. Takot sila dahil naranasan na nila ito. Eto, may ibibigay ako sa'yo. Humiga ka lang. Sumali siya sa kalokohan at siya. Hindi siya nagpaputok. Click lang ang narinig mo. Hindi nila nakita ang halaga noon. Sa madaling salita, kapag umabot na sa paglilitis, gaya ng sinabi ko, hatol, isa-isa itong hinuhusgahan. Sa totoo lang, hinahanap ang katotohanan ng nangyari.
Pinag-uusapan ng hurado ang kaso sa loob ng 90 minuto. Pagkatapos, i-anunsyo nila ang hatol. Tungkol sa unang bilang, ukol sa kasong malice murder, kami, ang hurado, ay nagpasyang nagkasala ang akusado. Tungkol sa ikalawang bilang, ukol sa kasong felony murder, kami, ang hurado, ay napatunayan magkasala ang akusado. 3 araw matapos ang hatol, naganap ang paghatol kay Hannah Payne. Sa sentencing hearing, nagbigay ng pahayag ng epekto ang mga kapatid ni Kenneth Herring. Wala ng Pasko. Wala ng mga kaarawan. Wala ng family gathering. Hindi makikilala ng mga apo niya siya. Meron siyang 2 anak na nasa hustong gulang. Iyon. Wala silang ama. Wala na. Hindi ko na makikita ang aking kapatid. Sa larawan na lang siya makikita. Ang parehong sentensya na ibinigay niya sa kanya. Gusto ko ring makita na ibigay sa kanya ang parehong sentensya. Sa isang punto, kailangan ko ng paghilom sa buhay ko. Sa palagay ko, pagdating sa paghatol dito, pakiramdam ko na. Kahit habang buhay na pagkakakulong na walang parol ang ipataw ng korte sa kanya, mas mabigat pa ang nararapat sa kanya. Hiniling ng prosecution na hatulan si Hannah ng habang buhay na kulong na walang parol. Ngunit naiusap ang depensa na maging maawain dahil bata pa siya. Pero ang hukom ang gumagawa ng pinal na desisyon. Tungkol sa unang bilang, malice murder, ipapataw ng korte ang sentensya ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol. Tungkol sa ikalawang bilang felony murder, ito ay pagsasamahin sa unang bilang at tinatanggal na bilang usapin ng batas. Tungkol sa ikatlong bilang, aggravated assault, ito ay pinagsasama sa unang at ikalawang bilang. Tungkol sa ikaapat na bilang, felony murder, ito ay pinagsasama sa unang bilang at tinatanggal na bilang usapin ng batas. Tungkol sa ikalibang bilang, ang hatol sa false imprisonment, ang korte ay nagpapataw ng 8 taong pagkakakulong na sunod sa naunang sentensya. Tungkol sa ika-6 na bilang, pagmamay-ari ng baril habang gumagawa ng krimen, ang korte ay nagpapataw ng 5 taong pagkakakulong na sunod sa naunang sentensya. Sa naunang sentensya, ang bilang 7 at 8 ay pagsasamahin sa bilang 6. Kaya, ang kabuuang hatol ng korte ay habangbuhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol. Dagdag pa ang 8 taon na sunod-sunod para sa maling pagkakakulong at 5 taon na sunod-sunod para sa pagmamay-ari ng baril habang gumagawa ng mabigat na krimen. At iyan ang hatol ng korte. Isinailalim si Hannah Payne sa kustodya ng Georgia Department of Corrections at nagsumite ng mosyon para sa bagong paglilitis ang kanyang mga abogado. Una, tinanggihan ito ng mababang hukuman. Pero noong Marso 2026, umabot sa Korte Suprema ng Georgia ang apela ni Hannah Payne at narinig ng mga mahistrado ang oral na argumento. Ibinunyag doon na isang taga-usig mula sa tanggapan ng Clayton County District Attorney ay gumamit ng mga hindi umiiran na AI citation na naisama sa kautusan ng hukuman. Dahil sa malaking pagkakamali, napilit ang bawiin ng Korte Suprema ng Georgia ang pagtanggi sa kahilingan ni Hannah para sa bagong paglilitis. Kaya kailangan muling pag-isipan ng mababang hukuman ang desisyon nitong tanggihan ang bagong paglilitis para kay Hannah Payne. Hanggang ngayon, wala pang desisyon sa bagong paglilitis at nananatili si Hannah Payne sa Pulaski State Prison sa Hawkinsville, Georgia. Salamat sa pagsama. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit dito sa susunod na linggo para sa isa na namang kwento ng babaeng kriminal.